games remaining na lang ang natira para sa Yokohama. After ng ilang games na hindi nakapaglaro ay babalik na ulit sa kanilang lineup ang point guard na si Yuki Kawamura. Importante ang preparasyon ni Yuki dahil struggle talaga ang Yokohama sa pagkawala ng kanilang point guard. At bukod pa doon ay kailangan din ni Yuki na maging 100% healthy para sa preparasyon nila sa Olympic qualifying tournament para sa Paris Olympics ngayong taon. Well, makaharap nga ng Yokohama bukas ang Kawasaki Brave Thunders. Ito na rin ang maging last game ng veteranong import ng Kawasaki na si Nick Fazekas dahil magre-retiro na nga ito sa basketball. Si Nick ang naging susi upang ma-encourage ang lahat ng mga imports na maglaro sa Japan B-League. Maging special ang laban bukas mga idol dahil bibigyan nila ng magandang laban ang huling laro ng veteranong import. Dito naman sa ating kababayan na si Kai Sotto ay tuloy na ang workout ni Kai Sotto sa Los Angeles para sa NBA Summer League. Ayon sa mga bali-balitang ang Lakers umano ang nagbigay ng imbitasyon kay Kai Sotto para sa NBA Summer League. Kung matatandaan, sa nakaraang taon ay nagpost nga ang tatay ni Kai Sotto noon ng purple and gold. Ngunit wala pala itong development sa koponan. Yun pala ay inamin ng agent ni Kai Sotto na pinili nga nila ang Orlando Magic dahil inaakala nila noon na mabibigyan ng playing time si Kai. Pero hindi naman nangyari dahil nasa bench lamang ito at sama mo pa noon ang kanyang iniinda sa kanyang lower back injury. Baka etong taon na maglalaro si Kai Sotto sa Lakers sa NBA Summer League. Mukhang may gagawing rebuilding process ang Lakers dahil sa nangyari sa kanila sa playoffs. Kailangan din nila ng big man sa team. While sa ngayon, after ng stint ni Kai sa Japan ay uuwi ito sa Pilipinas upang magbakasyon. At expected na sa May 21, tutungo si Kai sa Amerika para sa preparasyon nito sa NBA Summer League at Olympic qualifying tournament. Sa tingin ninyo mga idol, handa na nga ba si Kai Sotto sa NBA? Pag-usapan natin yan sa ating comment section.